Hello, good morning! Welcome to my YouTube channel. Ito yung bago kong YouTube channel. Ngayong araw ko lang ito ginawa. Tsaka para lang magkwento-kwento ng buhay ko as senior citizen. Kasi wala na akong trabaho. Nasa bahay na lang. Medyo may kunting kaboringan. Yung routine work, nakakasawa. So, nagkapag-isip ako na mag-vlog. Ay, good morning sa lahat, good afternoon sa lahat, good evening sa lahat. Mga ka-OFW ko, good morning sa mga taga Middle East. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natuto. At saka sa Hong Kong, good morning sa inyong lahat. Kasi pareho naman tayo ng oras. Yeah. So, time check is 9:40. So, sa Hong Kong ngayon, it's 9:40 na rin. Tsaka sa mga kapatid ko sa Australia, tsaka sa California. Good evening. Ano ba? Madaling araw na ba ngayon? So, ayan. Ito yung binuo kong channel para naman mapaglibangan ko araw-araw. Yan lang, kwento-kwento sa buhay ko, buhay ng mga anak ko para ma-enlighten din kayo na ang mga OFWs talagang hindi magtatagal sa ibang lugar. Babalik din sa origin. Buhay talaga ng OFW. Ito, senior na ako. Kailangan na rin magpahinga. Actually, nag-OFW ako 1992. Pero sa hindi pa ako OFW, nagtrabaho ako sa Cebu Doctors Hospital as nursing aide. Tapos after 2 years, gano'n naman talaga ang tao. Naghanap ng greener pasture. Pumunta ako ng Maynila. Tapos nag-apply pa rin ako doon para ayoko yung magantay ng result. Habang nagtrabaho ako, nag-apply ako for Kuwait. Nagtrabaho ako sa Pharmacia Wilma Incorporated sa harap ng Philippine General Hospital. At saka doon, practice muna ako ng Tagalog kasi Bisaya matigas ang matigas ang puno. So, nag-practice muna ako ng Tagalog, natuto muna ng buhay sa Maynila hanggang nag-apply for Kuwait. So, nakaalis ako 1992. Liberation sa Kuwait. Giyera sa Kuwait. Noon, Iraq, Kuwait. Ayun, nakarating ako doon 1992. Tapos nauwi ako 1994. Sa buhay ko doon. As OFW, mahirap. Kasi, syempre, mag-adjust ka sa mga ugali ng mga Arabo. Kailangan, ang una mong makuha, ang kiliti ng misis. Kasi yan, ang briefing Kailangan doon ka malapit sa misis, huwag sa mister. Talaga naman, Talaga naman kasi kahit Pilipino kung kasambahay mo ba ay malapit sa asawa mo, hindi magselos ka talaga, di ba? So, ayan. Pero mas malapit ako sa mga bata kasi I love kids. Andun yung ako lahat. At saka nagtuturo ng basic English sa mga bata. Hirap din kasi all around ka
Kulang na lang dilaan mo sila. Yung mga amo mong lalaki, babae, para lang malinis din sila. Pero yan, after umuwi ako, tapos kinuha ako ng sister ko sa Hong Kong, 1998. Ayun, adjust na naman sa ugali ng Cantonese, ng mga Chinese. Pero kung talaga namang love mo ang trabaho mo, kuha mo. I-adjust mo lang una yung ugali ng amo mo. Kasi, alam mo naman ang mga trabaho Di ba? Alam mo. Ang lang is, kailangan i-ano mo pa yung gusto ng mga amo. Hindi ikaw mag-adjust ng amo, o hindi ang amo ang mag-adjust sa iyo, di ba? Talagang ikaw ang mag-adjust sa amo mo. Diba? Yan ang technique, yan ang secret na ikaw ang mag-adjust ng amo mo. Hindi ang amo ang mag-adjust sa'yo. Tapos gawin mo lang kung anong gusto niya. Kahit hindi yes, mag-yes ka na rin. Tapos yung gusto niya, gawin mo. Yan lang naman ang kasi yung iba hindi kaya medyo magka-problema. Yan lang. Hanggang umabot ako ng ilang years sa pananungkulan. Tapos, syempre, habang nasa labas ka, namimiss mo yung mga anak mo. Habang nasa labas ka, maraming problema. Kasi, ganyan naman talaga siguro, lalo pag wala ka sa Panginoon. Alam mo mayroong Panginoon pero wala ka sa Kanya. Ayan, talagang may mga testings na akala mo yun na ang katapusan. Pero mali. Mali pala. Hindi yun ang katapusan. Lalo pag nasa Panginoon ka na. So, ito na yung 1998 sa Hong Kong ako. Hanggang 2008. Pero yung mga panahon na yun, medyo mas malaking problema ko nung nagkasakit asawa ko sa kidney. Nagkaroon siya ng kidney malfunctions. Both kidneys niya. So, dyan nag-umpisa ang malaking dago sa problema kasi hindi naman madali ang mag-dialysis. Kaya, ang nangyari, medyo, meron akong hinahanap na makapag-counsel sa akin. Kasi, gano'n lang talaga ang buhay ng tao. As long as hindi ka mag-give up. Tapos, siguro yan ang paraan ni Lord para lalapit ka sa Kanya. Diyan ko natutunan na kulang ako sa Panginoon. Ayun. So, nung namatay asawa ko, dahil nga sa ilang beses na dialysis, hindi na niya nakayanan. Hindi madaling mag-dialysis para sa Kanya. Hindi rin madaling mag-dialysis para sa akin kasi biro mo 2 times a week, kaya sana ko ng pera sa 2 times a week. So, utang dito, utang doon, para i-dialysis kasi ngayong week na to, magpadala ka, next week meron na naman. So, buti na lang na may mga kaibigan sa Hong Kong na tumulong, nagpautang. Tapos, ayun, wala. Hinanap ko si Lord sa previous ko na pananampalataya, hindi ko nakita. So, nung may isang kaibigan na tumawag sa akin, sabi niya, magsimba tayo. Sabi ko, sige. Hindi ako nagtanong kung saan, anong church, wala. Basta sumunod ako, ayun. So, doon ko nakita si Lord. Doon ako nagiging matatag. Ganun pala ang buhay. Ganun pala ang buhay ng tao.
So, sabi ko, Lord, sorry. Sorry kasi hindi maging ah, ah, hindi kami natuto. Wala kami natutunan. Hindi pagsimba lang. So, sa salita mo, wala kaming alam. Nakikinig bro. Hanggang kabilang taon na alam lumusot. Saka hindi namin ginawa. Sinasabi mo, ang utos mo. So, natuto ako. Natuto ako. Saan ang pakiramdam ko hanggang nawala yung asawa ko. Di ako umiyak. Umiyak ako pag wala akong pang dialysis. Maghagilab ako. Sana naman kaya ako pang dialysis. Yun. Pero, nung nagkamali ako sa prayer ko, huwag mo munang kunin siya kasi nandito ako sa Hong Kong, paano yung mga anak ko. Sabi ng ama, kasama ko sa church, yung leader ko, Ate, mali yung prayer mo ha. Huwag mo unahan si Lord, diba? Your will, diba? Dapat pala si Lord ang muna. Tanungin mo siya, ano Lord, anong dapat kong gawin. So, inulit ko ang prayer ko. Sabi ko, Lord, your will be done. Ikaw ang hawak ng buhay namin. Ikaw ang gumawa ng nagbigay ng buhay namin. So, your will be done. Surrender ko lahat sa iyo. Ayun, ilang buwan, nawala yung asawa ko. Hindi na ako umiyak. Kasi dati naman umiyak ako dahil ano kaya ang isunod kong pang dialysis. Yun lang naman. So, yan ang buhay ko. Hanggang ngayon, magaan naman. Ako sa mga anak ko. Pero nung umuwi talaga ako, talagang andyan pa yung mga testing and trials. Kung paano ko buhayin ng mga anak ko, ano kayang klaseng trabaho ang mapasukan ko sa Dumaguete kasi alam natin anong meron, alam ko kung ano ang meron sa Dumaguete na pwede sa akin. So, yan. Pero alam mo, sa lahat ng mga walang trabaho, binigyan ka talaga ako ni Lord. At yun ang pag-aalaga ng isang pasyente. Dahil galing ako ng civil doctor. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng trabaho. Hindi ako naghahanap ng asawa. Naghahanap ako ng trabaho para sa mga anak mo. Para sa mga anak ko. Sabi ko, ayoko ng asawa, gusto ko trabaho. Ayan, alam mo, binigay niya sa puso ko. Sabi niya, nasaan ba yung mga certification mo of employment? Sabi ko, oo nga pala, pero na akong certificate of employment sa Cebu Doctors. Meron din ako sa Union Drugstore na pinasukan ko dito. Oo nga pala, So, ayun, nag-apply ako as caregiver. Natanggap ko agad ako. Oh my God, my first caregiving is anak ng congressman namin dito sa Dumaguete City. Ang saya. Pero, kailangan ko ng adjustment kasi matagal akong hindi nakapag-asikaso ng isang pag-alaga ng isang pasyente. Pero, kung ilang years ka naman pala, ma-recall mo pala kung anong gagawin mo. Yung mga hygiene nila, yung mga dapat mong gawin sa isang pasyente. Pagpakain, di ba? Paglinis, yung pag-change ng mga beddings sa kanya, yung malinis siya. Tsaka yung mga vital signs niya. Yun lang naman ang ginagawa namin Tsaka kung home base naman tayo, yung mga caregivers, yun. Tingnan mo lang yung medications. Hindi ko nakalimutan yan. Kapag first balik mo ulit, para kang natatakot kung anong gawin mo. Yun. So, ito lang yung ko, kasi ng vlog, content ko sa buhay-buhay ko. See you next time. See you next vlog. Bye.